Inyong kamera mga kapatid. Alright, so let's prepare and open our Bible. If you are ready mga kapatid, amen. Hallelujah. The book of, konting muna tayo mga kapatid. Konti muna tayong recap. We have this Connect series relationship, bringing Jesus into our world. And this is our main topic last Sunday, receiving love to give love. Or ating pong team, sub-team mga kapatid ng topic natin. Then, we know the story of Jesus and Zacchaeus. And when Zacchaeus, mga kapatid, hallelujah, we know this story na parang tingin ng karamihan na kagaya sa atin, no? The way we understood, amen, especially na sa mga taong nasa magiging makasalanan o nasa mundo, mga kapatid, iba ang tingin natin sa kanila, judgment natin sa kanila. But Jesus, the way Jesus sees them, mga kapatid, is different, is talagang iba, mga kapatid, no? So dito, nakita natin yung approach, mga kapatid, the story of Jesus and Zacchaeus. Amen. Nung nakita ni Jesus si Zacchaeus umakyat sa puno, mga kapatid ko, and we know the story. Hallelujah. Nung nakita ng ating ni Zacchaeus that he received love, mga kapatid, nung natanggap niya ang pag-ibig mula kay Kristo, mga kapatid, anong nangyari? Sinuklian din ng pag-ibig. So, simula, nakuha ng atensyon ng ating Panginoon, no? Pangalawa, mga kapatid, si Zacchaeus, na lahat ng tao doon is iba ang judgment sa kanya. But this only man, ito lang taong to, si Jesus Christ, nagpakita sa kanya ng pag-ibig, mga kapatid. Ang sabi ng Bible na si Jesus mismo nagyaya na pumunta sa bahay niya. Anong judgment ang tao? Ano ba yung, na yan? Pupunta siya sa taong makasalanan sa bahay, doon magstay. Pinakita ng Panginoon ang pag-ibig at habag, mga kapatid. Same thing to us, hallelujah, sa ating pong lahat. Dahil sa biyaya po ng ating Panginoon at habag, wag po tayong magmayabang, mga kapatid, no? Dahil tayo lang din po ay tinulungan at tayo po'y kinahabagan ng ating Diyos, mga kapatid. So, what we receive is the love and mercy from our Lord Jesus Christ. Then we will show also to others, mga kapatid. Same thing with another story, this Jesus and the grateful woman. Hallelujah. Wala man siyang name, mga kapatid, but this woman bring the alabaster box, mga kapatid. Hallelujah. He washed the feet of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. And we know the story, no? Isa ito sa mga tinawag ng ating Panginoon, the great woman of faith. Amen. Hallelujah. So, once this woman received the love, ganun din ang kanyang pinakita kay Jesus Christ, mga kapatid. Diba, ganun naman tayo nung kayo po ay hindi pa nakatanggap ng Holy Ghost, ng love ng ating Panginoon. Once you receive the power of the Holy Ghost, doon mo na nabago yung mindset mo, yung iyo pong pagkatao, at doon ka na nagsimula na umibig din, mga kapatid, na mga panahon na hindi mo naman kayang ibigay yon, hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang magbigay ng pag-ibig, mag-share, but because of the power of the Holy Ghost and the love of God na pinakita ng Panginoon, that's why we should also show to them and give others what we receive from the Lord, mga kapatid. Ano ba ang na-receive natin from the Lord? We receive mercy. They are new every morning, the mercies of God. Amen. So we will show also to others mercy and love and also compassion, mga kapatid. Amen. So if God bless us financially, then why not that we will share, mga kapatid. Amen. Dahil tandaan natin na lahat ng hinahawakan natin, hindi yan habang buhay, panandalian lang yan, mga kapatid. So we should be thankful of what we have, anong meron tayo ngayon, your family, amen, maybe on the things na pinapag-pray mo, na hawak mo na ngayon. But I tell you, mga kapatid, there's more than that. There's greater than that, mga kapatid. And we should be thankful to our Lord Jesus Christ and show love and care to others. So that is our part 2 topic today, mga kapatid. So ang sabi dito, no, last Sunday, love is a mystery. Who can understand it? But God has revealed that loving is at the very heart of the gospel and of life in His kingdom. Kaya kung hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So tuloy tayo, mga kapatid. Let's open our Bible in the book of John, chapter number 13, reading in verse 34 to verse number 35.
The Bible says, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another." Let's pray. Father God, thank you for your word, and thank you, Lord Jesus, for your people. Bless the hearers of your word, O God, and we thank you for the power and anointing, O God. Bless each and every one of us today. Everybody shout, in Jesus' name. All right, so our topic and subject this morning, mga kapatid, loving others in community. Everybody say, loving others in community. Sino na ba yung mga sawang-sawa na sa kapitbahay ninyo, mga kapatid? Galit na kayo kasi laging magulo, laging mga nag-aaway. Ako din, mga kapatid, laging nagbabasag ng bote, laging lasing. Ang pinakakakainis pa yung every Sunday nagbibideo okay talaga, mga kapatid. Yung tipong hindi ka makatulog talaga. Amen. Yung alam mo yung tulog na nagising ka na disturbo na hirap ka na makatulog ulit. So, ano pa yung mga kinakainisan? Kayo na sa online, mag-comment kayo, mga kapatid. Nababasa yan ng ating media at admin. Mga bagay na kinakainisan ninyo, yung mga ayaw ninyo, ano pa, mura. No, yung mga nagmumura. Okay, hindi yung mura, baka mura ng mga presyo yun. Nagmumura. Ano pa, yung mga lasinggero. Ano pa ayaw natin, mga kapatid? Yung mga nag-aaway. Ha? Video okay yan. Kinakainisan ko talaga. Chismosang kapitbahay. Yan. Chismosang kapitbahay. Bubong! Parang wala na yata yun sa amin. Okay. So, meron din pala sa kanila, ni Jane, naglalakad sa bubong. Kakaiba na yata ang kapitbahay yun. Medyo nakakainis na talaga yun. Anyway. Ano pa, mga kapatid? Yung mga ayaw na hate mo sa paligid, mga kapatid. Or beyond sa paligid, sa mga ano natin, ayaw mo sa pamamalakad ng government, di ba? Ayaw mo sa barangay captain, ayaw mo sa yung mga bagay na hindi fit sa standard mo, ayaw mo sa sarili mo. No, ayaw mo magpasakop, mga kapatid, because parang ano ba yan sila? Parang feeling natin, mga kapatid, na hindi ko makipag-label sa kanila kasi hindi nila naunawaan yung mga bagay na ganito. Yung mga point of view natin, mga kapatid, na sometimes na akala natin tama tayo, pero yung pala, medyo tayo pala yung may pagkukulang. So let's see, mga kapatid, no? Let's move on forward, mga kapatid. Now, Jesus said that we can't really love God unless we also love people. In fact, one significant proof of our love for God shows up in our relationships with people. So dito pala, mga kapatid, no, minsan tayo ayaw natin na tayo yung what we call this, na hindi tayo pinapakisamahan. Naaagrabyado tayo, mga kapatid. Hindi tayo pinapahalagahan. Hindi tayo binibigyan ng what we call this ng love or care, especially sa ating po mga mahal sa buhay. But the reality is, mga kapatid, while we are in a relationship, ang reality is, ang tao talaga is magulo. Ang tao talaga is what we call this, because of the sin, no? Dahil sa kasalanan na pumasok, when the sin entered in, nagkaroon po, mga kapatid, ng what we call sa buto pa, dislocate, or naligaw, or nawala yung ating pong pagkaayos, mga kapatid. But, as we know that the Bible says, because of the love of God have shown to us, mga kapatid, amen. So, how can we show our love to God? This praise says, mga kapatid, ang proof na kapag ikaw ay totoong umiibig sa Panginoon, kapag ikaw ay marunong ng umibig sa iyong kapwa. Everybody say, praise the Lord. So lahat ng inyong mga hate, mga kapatid, mga bagay na sa kapitbahay mo, sa mga tao na kinakainisan mo, kinamumuhian mo, mga kapatid, yung pinaka ayaw mo makasama,
Jesus said, we can't really love God unless we also love people. So in other words, the Bible shown to us, mga kapatid, that wala pong tayong pinipili. Kumbaga, hindi dapat tayo mamimili ng mga kaibig-ibig lang. It's because the reality is tayong tao, namimili tayo ng sasamahan. Everybody say praise the Lord. Lahat ng nasa online magsabing amen. You can comment your response, praise the Lord, amen, hallelujah mga kapatid, para hindi kayo antukin. Dahil po tayong tao magulo, nung kasalanan pong pumasok mga kapatid, amen, nagkaroon tayo ng mindset na papakikisamahan ko at pakikitunguhan ko yung mga taong ka-level ko lang din. Everybody say amen. Same na, magkakasundo talaga kami. Yung same kami ng hilig, gusto namin parehas yung K-pop, yung gusto namin yung parehas yung fries, gusto namin yung parehas namin basketball, gusto ko lang yung mga taong maintindihan ako. Ayaw na ayaw mong umintindi, mga kapatid. Kasi nga, tayong tao, ayaw natin mag-take ng effort. Alright? Gusto natin na nasa comfort zone tayo, mga kapatid. But Jesus said, we cannot really love God unless also we love people. In other words, hindi mo pwedeng piliin at iselect na siya lang ang aking mamahalin kasi meron kayong pagkaunawaan o level, mga kapatid. Hanggat hindi po natin natutunan umibig sa ating pong kapwa at higit sa lahat sa inyo pong mga kapatiran na nakikita linggo-linggo o araw-araw man, mga kapatid, kahit na mga tao na ayaw mo dahil may ugali siyang ganyan, huwag mong piliin. Huwag mong pipiliin dahil ayaw mo, mga kapatid, kundi sabi ng Bible, kailangan ko siyang mahalin. In other words, wag tayo lang maging makasarili, mga kapatid, na pakikisamahan natin yung mamahalin natin at unawain yung mga taong alam natin na tayo din, mga kapatid, ay masuklihan. But how can we test our true love? Ay doon sa mga taong alam mo na wala din silang ibabalik sa iyo, mga kapatid. Dahil tayong tao, willing tayong magmahal, basta alam natin may isusukli din silang bagay na ibibigay sa atin, mga kapatid. But true love will test doon sa mga tao na hindi kaibig-ibig, yung mga taong wala ding maibalik sa iyo, mga kapatid. But that's how we can love them. Amen. Feed the poor and also care who are in need, mga kapatid, and supply sa mga taong wala pong makain. Everybody say, praise the Lord. Lalo na sa church, mga kapatid. Amen. Namimili tayo pagka nakita mo sa upuan na bakante, pag ayaw mo siya, hanggat maaari mamimili ka talaga ng upuan, doon ka talaga uupo, doon sa iyong kagustong gusto. Ang hilig pa naman natin, mga kapatid, na siloso pa naman tayo, mga Pinoy, silosa, na yung kaibigan natin, pag umupo doon sa hindi mo kasundo, magagalit ka na rin sa kanya, na damay na, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lalo na kung may katamaan sa social media, hallelujah, hindi mo na siya katabi, ayaw mo na siya batiin, ayaw mo ng kamayan, ayaw mo, pati pa ang kamasaklapan nito, barido, pati church na dadamay, ayaw mo rin magbigay, kasi ganito, ganyan, ina-appreciate ni pastor, dapat yan, hindi yan ginaganyan dito, ganyan. But what the Bible says, mga kapatid, amen, dito po tayo kung ano po ang sasabihin ni Jesus Christ. We must love one another, care one another, and support one another. Lahat magsabing, huwag kang mamili. Amen. Kaya mo bang ibigin yung mga taong hindi ka ibig-ibig sa paningin mo, mga kapatid? But you know what? Ganyan din tayo sa ating Panginoon. Hindi ka naman kaibig-ibig . But because of the love of God, that He gave His own life for us as a ransom, amen, kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Bakit nagkatawang tao ang Panginoon? Kasi tao ka. Mahal ka ng Panginoon. Kung baboy ka, nagkatawang baboy din ng Panginoon. Willing si Lord. Kung ikaw din ay willing ang Panginoon, bakit mahal ka niya? Bakit sa nagkatawang tao? Alangan namang magkatawang hayop sa na tao ka.
But because of the love of God, He manifested into Himself into the flesh. John chapter 1 verse 14, mga kapatid. Amen. That's why, because of what? The love of God. Na pinakita sa atin. Same thing na pinakita ni Lord kay Zacchaeus at sa babae, mga kapatid. Kaya anong gagawin natin, mga kapatid? Ay, kung sino lang magmahal sa akin, siya din ang iibigin ko. Pero baliktad ang Bible. Baliktad po, mga kapatid, kung ano sinabi ng Biblia. Tayo dapat ang mag-unawa at mag-ibig at mag-adjust. Ano ba yung natin? Ang bagal naman ng vaccine, tapos ganito, ganyan. Instead na magreklamo tayo, mga kapatid, amen, ang problema pa niyan, hallelujah, kung mabagal man sila, well, okay lang. At least alam natin, mga kapatid, na ginagawa nila ang the best. Amen. Hallelujah. Hindi po sinabi ng Bible na number one din tayong kung sino po what we call this, may pagkukulang, hindi po dapat suportahan, mga kapatid. But the Bible says, let us show our love to others. What is the proof of our love for God? Show your love to others. Hindi dapat kung may relationship ka, doon ka lang sa may kamag-anak mo, mahal. Hindi, kamag-anak ko siya, natural. May relation talaga kayo, mga kapatid. Pero hindi lang dapat nalimitahan po ang ating pong relationship. Dapat bawat isa, amen, sa church, amen, hallelujah, turuan natin ating sarili. Kung pastor, kasi nature ko nang hindi magbatiin. Well, ngayon pa lang, matutunan mo nang kumamay, mag-hi, mag-hello, praise the Lord, good morning, magmano. Ngayon, bawal pa magmano, hindi pa pwede. Simulan na natin, mga kapatid, amen, hallelujah. Sa mga kapatiran natin na nakapunta sa what we call the Singapore, mga kapatid, na makita yung culture talaga na bago, the culture of Jesus Christ, amen. Lahat ng tao doon talagang babatiin ka, mga kapatid. With eye to eye, with a smile, amen, hallelujah. Dito, unahan mo pa talaga. Hi. Ay, sorry, nandyan po pala kayo, pastor. Ano ako, invisible? Kaharap mo na kasalubong. Amen. Hindi mo pa ako nakikita. Hallelujah. Hindi porkit hindi ka binati ay hindi mo nabatiin. Ano mo nature ng Pinoy, mga kapatid? Pagka hindi ako batiin ito, hindi ko rin babatiin yan. Bakit ko susuklian na yan hindi naman ako ginawa na mabuti niyan? But the Bible is iba. Iba, Nanay Sita. Kahit pa hindi ikaw ginawa, let's proceed what the Bible says. Mahalaga to. Romans 12:15-16. Now, let's read this, mga kapatid. Sa lahat ng ating online reading nyo na yung Bible nyo, mga kapatid. Pero kung gusto nyo basahin, makikita nyo dyan. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people, what? Of low position. Do not be conceited. In other words, huwag kang masyadong mamili na mayabang ka na sa sarili mo dahil mataas ka na, mga kapatid. Yung tipong, di ko sila ka-level na naisita kasi, yung gamit na lang sabon, mamurahin. Perla. Gamit kong sabon, Rejob. Mahal ba yung Rejob, Sir Sam? Mura lang. Ano bang mahal na sabon? Dove. Mahal kasi, malakas bumula, mabilis maubos. Amen. In other words, you have this kind of, hindi porkit anong nataas na narating natin, mga kapatid, yun na yung maging basihan mo. The way you see and think, pakikisama sa iyong kapwa, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka tinawag ng Panginoon para bilangin at makikisama ka lang, mga kapatid, doon sa mga tao na ka-level mo, nakaparehas mo lang, amen. Mahihirapan ka maghanap ng kapwa mo IT sa church dahil kunti lang ang IT. Unsao na lang, paano na lang kung halimbawa na lang si Sister Sam, mamimili siya, mga kapatid, na pagkikasamahan lang niya ay yung marunong ng kanta na lyrics ni Taylor Swift. Di ka mabubuhay, mga kapatid. Amen. That's why we must live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Hindi mo pwedeng tignan na low ka kasi kaya pakikasamahan kita.
Hindi, mga kapatid. But in other words, marunong din tayong pumosisyon sa mga taong ganun din ang kanilang kalagayan so that we can understand them. Ganun din ginawa ni Lord sa iyo eh. Paano ka naintindihan ng Panginoon, Sister Luis? Siya mismo, nagkatawang tao, mga kapatid. Dahil pati siya, Panginoon, ba't itong nilikha ko? Sabi ng Bible na pinagsisihan na niya ginawa niyang tao, mga kapatid. But to understand people ay nagkatawang tao din siya. It's because of the love. Ganun ang relationship, ang pagkipagrelasyon ng Panginoon. Now, next verse. The Bible says in Romans 14:19. Romans 14:19. So, let's agree to use all our energy in getting along with each other. Help others with encouraging words. Don't drag them down by finding fault. Ang hilig pa naman natin, mga kapatid, mabilis nating bantayan nature ng mga tao noon, mabilis nating malista at mabantayan yung mga mali, yung mga pagkukulang, yung mga bagay, mga kapatid, kung ano yung mga ikokorek mo, ang dali-dali lang maglista ng mga bagay. Pero sa atin, ang hirap mag-appreciate, mga kapatid. Amen? Everybody say, praise the Lord. In other words, mas parang may packing tape or scotch tape yung ating bibig to appreciate others and encourage others, mga kapatid. What the Bible says, let us agree. Amen. Hallelujah. Help others with encouraging words. Dahil may mga bagay at mga posisyon or problema sa buhay na hindi kayang solusyonan ng salapi, but encouraging words. Kaya wag mo na, kung nahihirapan na siya, nagkamali na siya, wag mo nang i-drag pa, mga kapatid. Amen? Yung tipong ipopost mo pa sa social media, hallelujah, yung papatamaan mo pa, mga kapatid, amen. Hindi mo na kailangan pa yun, dahil hindi ka tinawag ng Lord para maglista ng mga mali ng iba. Sabi ng Panginoon, anong utos ni Lord? Tayo dapat ay magtulungan para ma-encourage ang bawat isa. Pero anong ginagawa natin, mga kapatid? Baliktad. Ayon tayo sa gawa ng sanlibutan, mga kapatid. Amen. Now, next verse, Romans 15 verse 7. Ito ang maganda. Accept. Everybody say accept. Accept one another. Then just as Christ accepted you. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag tayong magmalaki o magmayabang, mga kapatid, sa harapan ng bawat isa. Dahil lahat po tayo na nandirito at naglingkod sa ating Panginoon. Lahat po tayo, kahit pastor, kahit man mababang level, o lahat tayo pare-parehas lang sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, ay kinahabagan at inibig ng ating Lord. In other words, Christ accepted us. That's why we should accept one another. Lingunin mo katabi mo, kaya mo kayang tanggapin, mga kapatid. Ano ba yan siya? Uy, hindi ko tanggap, pastor, kasi di man marunong magluto yan. So, paano na lang din kung lahat din puro na nagluluto? Wala nang kakain. Amen. Paano na lang din lahat, Nanay Sita, kung lahat din tagakain? Wala na magluluto. Kaya mo bang tanggapin, Nanay Sita? Di ba, nagsumpaan kayo? Yun yung kasal. Accept one another. No, hindi yung puro lang kumbaga sa panahon nagwapo pa siya. Pero kapag panahon na kumulubot na ang kanyang balat, ay naku, doon na. At nag-iba na ang kanyang ugali, naku, doon na. That's why let us accept one another. Kagaya ng baby. Di ba, ang baby ang cute pa ng bata? Habang lumalaki yan, palala yan. Oo, yan ang reality. Yan ang reality, mga kapatid. Gustong-gusto mo lang, di ba, dapat kargahin lang siya. Ang cute-cute mo, sauli sa magulang pag umiyak. Yun yung gusto natin. Pero ang reality is, hindi ganun, mga kapatid. Di ba, sa mga magulang nag-alaga, palala ang problema mo. Yung natuto na siyang tumakbo, natuto na siyang tumalo. Naku, Mariusip, doon na palaki ng problema. Nakita mo na yung ugali niya. Hallelujah, papaluin ka niya. Yung pinalo mo siya, papaluin ka rin niya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mga ugali na ayaw mo, pero nandoon. So, anong gagawin mo, mga kapatid? Accept.
Kaya mo kayang tanggapin. That's why the Bible says, accept one another. Then, just as Christ accepted you. Kaya huwag kang magmalaki, magmayabang na sino tayo nandito sa church, mga kapatid, na marami kang mang talent, marami kang mang gifts. Man, hindi yan basihan ng kaligtasan. Amen? Pero kung ugali natin kasuka-suka, mga kapatid, man, yan ang maka-impyerno sa atin. Hindi nga tayo, marami nga tayong, amen, hallelujah, mayaman nga tayo, pero ang hirap, mas talo pa natin yung mga tumitira lang sa lansangan, yung ugali natin, mga kapatid. That's why we should learn to accept one another as Christ accepted us. Kung meron kang ayaw sa kapatid mo, mga kapatid, hindi sinabi ng Bible na husgahan mo siya, sirain mo siya, down mo siya. But the Bible says, encourage them and pray for them and accept them, mga kapatid. Dahil kapag basihan mo ang lugar ng iyong paglago, well, try mong baguhin iyong pag-iisip. Amen? Dahil kahit saan ka pumunta, pag ganun pa rin ang mindset mo, hindi ka talaga magbabago. Kahit pa ilagay ka sa langit, mga kapatid, baka pa mga angel pa doon mabackslide dahil sa iyo. Dahil sa ugali mo. Look at Lucifer, where he from, mga kapatid. He lives in a beautiful place. Kasama niya na si Jesus Christ. Na-backslide pa gani, nawala pa, mga kapatid. Dahil saan? Sa ugali. Napaka-proud, napaka-pride. Kaya huwag tayong masyadong magmalaki sa ating sarili, mga kapatid. Let us accept one another as Christ accepted you. Huwag mong tignan na kung makita mo na yung masama niyang ugali, mga kapatid, huwag mong tignan as what we call this na tinitignan mo the way you see it, but the way Jesus Christ sees it, mga kapatid. Every time na ayaw mo sa mga kapwa mo, lagi mo ilagay sa isip na ako din naman pinatawad, tinanggap ng Panginoon. Ako din naman may mga pagkukulang at pagkakamali. So dapat lang tayong magtulungan. Everybody say praise the Lord. Galatians 6 verse 2. The Bible says, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Everybody say praise the Lord. Carry each other's burdens. That's why thank God sa inyo pong patuloy na katapatan sa pagbibigay at pagtulong po sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Higit sa lahat po, patuloy po tayo sa pandemic, lalo na sa ECQ. Amen. If you want to help others, mga kapatid, amen, let's should apply and exercise and practice this kind of word na hindi lang maging words lang but into action. That we will help each other's burden, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga kapatiran, amen, hallelujah, please mga kapatid, amen, wag naman malaman namin na alam niyo yun, mga kapatid, as much as possible, kahit maliit, at least may naitulong tayo, higit sa lahat sa panalangin at encouraging words, mga kapatid. Kaya sa lahat ng kapatiran, please let us know, amen, hallelujah, para po tayo po matulungan, amen. Higit sa lahat, tayo po'y magtulungan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Next verse, Ephesians chapter 4, verse 2. The Bible says, always, everybody say always. Be humble and gentle. Wow. Be patient with each other. Wow, napaka-clear, no? Making allowance for each other's faults because of your love. Everybody say praise the Lord. Hindi porket tayo, mga kapatid, ay niligtas ng Panginoon, ay may karapatan na tayong mag-down, magsira, at magturo ng mali ng iba. If you have love, mga kapatid, when talk to them in private room, amen. Huwag natin padaanin sa Facebook, parinigan, amen, hallelujah. That's the right way, that's the right thing to do. Because if we are not sincere, well, kaya hindi mo siya kayang it's because you don't love them. Hindi natin kaya pang ma-exercise or practice itong word ng salita ng Panginoon, mga kapatid. That's why the Bible says, number 1 is always be humble and gentle. Be patient with each other. Everybody say patient.
Nako, ito ang kulang sa atin ngayon mga kapatid. Lahat tayo wala ng patient. Amen. Lalo na sa mga bata, nako, patay ka. Pag wala kang patience, maaga kang mamatay mga kapatid. Talagang maaga mawala yung buhok mo na naisita. Amen. Be patient, making allowance for each other's faults mga kapatid. Dahil meron ka talagang may kitang mali. Diba, Nanay Sita? Hindi porkit may nakita kang mali ay talagang may karapatan ka na rin mag-rebuke mga kapatid. Amen? We have what they call this right person. Amen. Well, kung anak mo yan, ay bahala ka. May karapatan ka talaga dyan. Amen. Hallelujah. If you see your brothers and sisters, mga kapatid, kung youth siya, kausapin mo ang youth president. Kung nanay siya, kausapin mo si Sister Leia. Kung tatay siya, kausapin niyo si Brother Primo and Brother Rodel. Amen. And let's talk and let's help one another for the betterment of each other, mga kapatid. Next verse, Ephesians chapter 4 verse 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Kaya nga dapat tayong lahat mga kapatid, kung meron man tayong concern, kaso ang reality mga kapatid, tayo pa talaga yung number one na naninira sa church, tayo pa talaga yung number one na nagreklamo sa church. Dapat ang baliktad na mindset mga kapatid, na baliktad rin naman natin, ano kaya ang may tutulong ko? Instead na sirain, maipanalangin mo na lang kaya, na at least nakatulong ka pa sa hangin, sa vibration ng good vibes, mga kapatid. Kaysa puro negative, you know what the Bible says, pray. Amen. Hallelujah. Na maging maayos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya naman mas masaklap kung sasabihin na interviewin yung kapitbahay, mga kapatid, no? Amen. Hallelujah. Nako, pastor, ako number one kaya nagmumura. Nagmiruan kaya nagreklamo, pastor. Alam niyo, minsan yan pa naman lagi pambala ng mga kapitbahay ninyo. Nagsisimba-simba ka pa naman. Ganyan yan, mga kapitbahay ninyo. Lagi ka pa naman praise the Lord, hallelujah. Tapos, ganyan ka pala. Ganyan ang mga pambato ng mga kapatid. Amen. Maintindihan ko yung ibang kapatiran natin na talagang minsan yung mga bibig ng kapitbahay, talagang lumalaban na mga kapatid dahil mga masasama na rin pinagsasabi. Pastor, sorry talagang, pastor, talagang di na ako makapagtiis. Ayun, sabi ko, kung ganun naman din ka below the belt, ay dapat lang na pagsabihan mo talaga. Talagang pagalitan mo din. Amen. Kasi lahat tayo, mga kapatid, whether you like it or not, binabantayan ka lang ng mga yan. Ang mga demonyo nasa paligid lang, mga kapatid. Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Everybody say, praise the Lord. Kaya exercise mo na yung forgiveness. Amen? Ngayon pa lang, exercise, practice mo na mga kapatid. Amen? Hindi yan nakukuha ng isang Sunday lang, ng isang iyak lang. That's a way along, hanggat buhay pa tayo mga kapatid. Let's continue practice this. Amen. Hallelujah. Be kind and compassionate to one another. Bakit kailangan mo? Dahil si Christ din. Pinatawad lang din tayo, mga kapatid. Amen. Sino ba tayo na hindi tayo magmahal? Sino ba tayo na hindi tayo magpatawad? Kung ang Panginoon nga, mga kapatid, nagpatawad. Tama po ba, mga kapatid? Everybody say, praise the Lord. Next verse, Ephesians 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will all, in all things grow up into Him, who is the head, that is Christ. Ephesians 5:20, the Bible says, submit to one another out of reverence for Christ. Hallelujah. That's why if you do not submit to Christ yourselves, mga kapatid, never hindi mo kaya isabit ang sarili mo sa iba, mga kapatid. You will learn to love others, it's because you receive love from God. You will learn to submit others because you submit yourself to God, mga kapatid. Now, 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing, mga kapatid.
Instead of mocking them, dragging them, sirain sila, i-chismis sila, mga kapatid, hallelujah, encourage them to do. Amen, hallelujah, good. Tuloy lang. Amen, learn to appreciate them, mga kapatid, hallelujah. Patuloy mo lang silang encourage kahit na hindi ka replyan. Share pa rin, tuloy pa rin, just speak with love, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kasi tayo, nature natin, pag kasi ako pastor, pag nagbati, parang, parang hindi ko talaga, parang sa Bisaya pa ngilngig si Sir Lisa. Ano sa Tagalog nun, mga kapatid? Parang sa English cringe. Parang biruin mo, sasabihan mo yung kaaway mo ng I love you. O kaya yung ayaw mo taong sabihan mo, try mo kaya i-chat na, "Hi, I pray for you, sister." Di ba? Yan ang nature ng Pinoy natin na mga kapatid. Karamihan, hindi lang Pinoy actually. Pero sa amin sa US, talagang appreciative kami mga kapatid. Amen. Yung mga Amerikano, we as Black American, we came out in a build world with the relationships. Hallelujah. Tingnan mo yung hindi naman lahat, pero mostly sa US, sa kanila mga kapatid, nagbi-build sila ng confidence. And encouraging. Pag meet up mo pa lang, wow, you look sharp, you look beautiful, you look outstanding. Wow. Napaka-appreciative. Doon pa lang mga kapatid, makapag-start ka na ng building ng relationship. Paano ka makapag-build it? Tahimik-tahimik mo. Amen. Hindi ka, umbaga, kung meron talagang nature na tao na gano'n, na tahimik lang mga kapatid. Pero they have also this, tahimik sa personal, pero pagdating sa tangingay, may ganun eh. Talagang pag social media, tahimik sa personal. Pagdating sa social media, halos mga kapatid, amen. May ganun kasing tao din mga kapatid, no? Pero respect, amen. Kung hindi siya ganun, let's say for example, kung si Sir Lenny Jane, ganun yung personality niya mga kapatid, if you appreciate them, kumbaga, tinataas mo sila mga kapatid, wag mo din i-expect na replyan ka rin ng, just continue, mga kapatid, what you're doing. It's because that is the right thing to do, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, di ba, si Sir Luis, nakapunta ka ng Singapore, di ba? Isa na lang yung culture, mga kapatid. Amen. How I prayed na maging isang culture lang din tayo. Amen. Hallelujah. Especially, let's practice to greet one another. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Nanay Sita, yung good morning Sister Jen, good morning Sister Lisa. I-practice natin yung mga kapatid. Dahil bawal naman tayong magkamayan ngayon, bawal din tayong magmano din. Why we practice, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Especially doon, ibalik natin yung pagiging magalang po sa mas nakakatanda, mga kapatid. Amen. Lalo na sa pagkainan, dapat nauuna ang mga may edad, mga matatanda. Hindi yung number one pa yung youth, kala mo naubusan. Baliktad na ngayon eh. Pero, you know what, mga kapatid, let's practice to greet one another. Doon pa lang, sa maliit na bagay, hallelujah. Every morning, Nanay Sita, hello, gwapo kong pastor. Ito, pambira ka. Di ka gaganahan gumising ng umaga, mga kapatid. Yan. Amen. Pambira. Wag naman yung bula-bula lang. Yung totoo din na, praise the Lord, good morning. Amen. I-practice nyo yun, mga kapatid. I-practice nyo sa mga anak na may magulang. I-practice nyo muna sa nanay nyo. Kaso cringe yan eh. Try mo isipin, Sister Jen, sa papa mo. Good morning, Dad. Love you. Amen. Now, let's try, mga kapatid. Amen. Every time na makita mo ba lang sa hagdan, sa baba, dito sa church, mga kapatid, good morning. Kaya tayo may usher to greet us, mga kapatid. Amen. Para tayo pong lahat ay magiging better, mga kapatid. Amen. Paano na lang kung may problema ka, tapos pagpunta mo sa church, para mas malaki pang problema mga tao dito? Paano mo ma-encourage, mga kapatid? Sa ngiti mo palang nakaka-encourage na yan. Sa pag-greet mo palang nakaka-encourage na yan, mga kapatid. Di ba may iba na hindi mo alam na may problema pala nung tinapik mo? Hinawakan mo lang kasi nangawit ka na, umiyak bigla. Ikaw naman nga, hindi mo alam, kaya mo yan, sister. Kaya mo.
Bigyan mo rin ng tissue. Alam mo, ako din, imbento ka rin ng problema mo. Ako din, may problema din akong ganyan. Kahit wala talaga, mga kapatid. Pero mas maganda pag nakaka-relate ka rin sa problema niya. Pero in other words, lahat po tayo nakaka-relate sa bawat problema ng isa, mga kapatid. Amen? Lalo na pagka may problema siya, man, ang sarap sa... That is more than what we call this, tinatawag nating 13-month pay na pakiramdam, mga kapatid. Amen. Man, iba yan na feeling, that is fulfillment, mga kapatid, na makita mo na ka-encourage ka sa kapwa mo. Everybody say, praise the Lord. Next verse, James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang problema sa atin, mga kapatid, diba na malalaman namin yan ng admin, tulong-tulungan namin yan ng core kung ano natin, mga kapatid. Kasi lahat tayo wala ng prayer request. Kailangan pa ma-remind nung Sunday, ang daming prayer request, mga kapatid. Tuntua ko nun sa papel, ang dami yun. Kailangan talaga i-remind. Kailangan nyo, mga kapatid, na magbadalingin natin sa bawat isa. Kasi kung hindi kayo, anong mais bibigay ni Lord? Wala. Tuwing tayo mag-aas ng sa Panginoon ng prayer, Lord, pag may problema na, nandyan na. Amen? Hallelujah. That's why we need each other to pray, mga kapatid. Amen? Lalo na, hindi mo na kailangan magkumpisal doon sa pari para pumunta ka sa kwarto, mga kapatid. No. Kailangan mo lang yung kapatid mo na kasabi natin, kaklose mo yan, o best friend mo yan, sorry, may kasalanan talaga ako, yung mama ko, sinagot-sagot ko kaninang umaga, pero I feel talagang na konsensya talaga ako, amen, hallelujah. Pero yung mga problema na malala, mga kapatid, sa Panginoon mo ibigay. Kasi pag sarili mo, sabihin mo sa tao, naku, wag kang umasa sa tao, may chichismis yan sa iba, mga kapatid. Hallelujah. Kay Lord mo ibigay yan, mga kapatid. It's because Jesus Christ, amen. The Bible says, if we confess to Him our fault, our sins, the Lord Jesus Christ is just and forgive our sins. Now, last verse, 1 Peter 4:9. The Bible says, offer hospitality. Tamang-tama sa panahon ngayon kasi puno-puno na hospital. Tayo na lang mag-offer ng hospitality. In other words, mga kapatid, yung mga taong lalo na may sakit, lalo na may makaramdaman, wala nang hospital kasi yung tumatanggap sila. Yung mga may problema financial, may problema ganito, mga kapatid. Tayo mismo ang magiging instrument ng Panginoon na mag-encourage sa kanila, mga kapatid, to feel them na meron pang nag-care sa kanila, nagla-love sa kanila, mga kapatid. Amen. The Bible says, offer hospitality to one another without grumbling. Ano sa Tagalog nitong grumbling, Sister Jen? Madaling intindihin na ano? Anong Tagalog nito, Brother Angel? Sa grumbling? Hindi ito sugal, ha? Parang something like that you are against or reklamo. Na it's like na ano, mga kapatid? Na tayo maging instrumento ng Lord, mga kapatid. Everybody say amen. Na wala namang ibang tatawagin, alangan naman. Kaya, number one na humahanap at nawawala ang karamihan or lumalayo ang karamihan sa church. Bakit? Kasi sa kapitbahay nila nakita yun, mga kapatid. Di ba minsan mas maganda pa yung ugali ng unbeliever kaysa sa atin, mga kapatid? Makikita mo, mas okay pa itong mga to, no? Hindi judgmental. Sabihin natin, okay pa itong mga to. Mas pinakita yung pag-unawa at pag-ibig. Why? Kasi sa church, dapat tayo ang number one na ganito. Pero baliktad. Instead na tayo ng church, mga kapatid, na ginawa nating batas lahat. Amen. Wala namang ibang inutos ang Panginoon, kundi mag-ibigan tayo. Mag-unawaan at magdalanginan at mag-encourage. Huwag hatakin pababa ang bawat isa. Huwag siraan, mga kapatid. Kung gusto mong siraan yan, hallelujah, tignan mo muna sa salamin ang sarili mo. At kung wala ka nakikitang dumi sa sarili mo, then pwede. Pero kung meron ka nakikita, mga kapatid, sa salamin, sa sarili mo na dumi, wala kang karapatan na manira dahil lahat tayo ay pare-parehas kinahabagan at kinawaan ng ating Lord, mga kapatid. Hallelujah. Bago sabi ng Bible, let us encourage one another, love one another, pray one another, and carry one another's burden.
tayo maging instrumento sa bawat isa. Mga kapatid, huwag kang umasa sa iba kang hahanap. Dapat dito pa lang sa iglesia, number 1 tayo, mga kapatid. Bawat isa, amen. Hallelujah. Hindi lang lagi mindset si pastor mag-encourage. Lahat po tayo, mga kapatid. That's what the Bible says. One another. Everybody say amen. Now, I'm done, mga kapatid. Let's read this last verse. Amen. Ang katuloy nito ngayong Wednesday na, mga kapatid. Hebrews 10 verse 24. Lahat na nandito, tumayo tayo, mga kapatid. And lahat nasa una, if you want to stand, you can stand up, mga kapatid. Hebrews 10 verse 24. The Bible says, let us consider and give attentive, continuous care. Hindi sinabi ng Bible na pagka meron ka lang, pagka may gana ka lang mag-care or mag-ano, mga kapatid. But the Bible says, continuous care to watching over one another, studying how we may stir up or stimulate an insight to love and helpful deeds and noble activities. Number 1, we must learn to consider, mga kapatid. Hindi mo porket yun yung standard mo, mga kapatid, ganun na lahat ang gusto mo mangyari sa paligid mo. No. The reality is hindi talagang, mga kapatid. Meron ka talagang maririnig magmura sa community mo. Meron ka talagang maririnig maggulo talaga yung community mo, yung paligid mo. Because people are messy, mga kapatid. Everybody say amen. But when Christ Jesus showed love and mercy to us, before we are a mess, but now from messy will become the message, mga kapatid. We all have a testimony. Wow, binago ako ng Panginoon. Before, ganito ako, mga kapatid. Amen, magulo buhay ko. But right now, you have the message for your own, mga kapatid. You will bring the good news and the gospel na ikaw na dati hindi wala nang na amen, na tingin mo sa sarili mo, mga kapatid. Don't see or don't look others, mga kapatid. Just try to see yourself, amen, before, bago ka palang niligtas ng ating Panginoon. That's how good God is, amen, hallelujah. That's why we must consider, amen, one another, hallelujah, na huwag mong masyadong, kumbaga, basihan ang sanlibutan na maging standard na dapat lahat tayo ganito, ganyan. Hindi porket stricto na ang presidente, maging stricto ka rin, mga kapatid, hallelujah, sa mga bagay, but we need to put this strict and discipline, amen, sa maayos na lugar, mga kapatid, amen, because we need what we have is love. Ang kailangan natin, umunawa, umibig sa ating kapwa. And give attentive, continue to care, to watching over one another. Everybody say, praise the Lord. Especially sa mga youth. Amen. Hallelujah. Please, huwag kayong matisod or magtampo agad, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Especially sa kulang ng mga attention, mga kapatid. Amen. Kung kayo po ay hindi na nabigyan ng time or pansin, try to consider also na napaka-busy nyo kakalaro. Napaka-busy nyo, mga kapatid, sa mga bagay na ganito, mga kapatid. Let's consider one another. Amen. Hallelujah. Before you judge them, try to consider first. Amen. And continue, give care to one another. The Bible says, watching. Hindi pa natin kaya yan. But, let's try to practice it, mga kapatid. Kaya ba natin tingnan ang bawat isa? No. Hindi pa, mga kapatid. Pero pagka na-practice na natin sa tulong ng ating Panginoon, then that's the time that we can do it for the glory of God. Everybody say, for the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Awitin natin yung rescue, mga kapatid. Amen. Without the help of the Lord Jesus. You know what? The truth is, we need the help of God. We need this song, mga kapatid. Amen. As we can use this song as a prayer, Lord Jesus. You are the source. Because Jesus Christ is the source of life. Amen. Everything that we have, amen. We cannot love, we cannot forgive, we cannot submit ourselves without the help of God. Amen.
Kayong lahat na sa bahay, mga kapatid, you can join us while we sing this song, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord Jesus. Let's sing this song with all of our hearts. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Magnify you, Jesus. Lift you up. Thank you, Jesus. You are the source of life. Of life. I can't be left behind. No one else will No do. one else will do. I will take hold of you. I will take hold of you. Everybody sing. I need you, Jesus. I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Capture me. Capture me with grace. I will follow you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the source of life. You are the source of life. I can't be left Behind. behind. No one else will do. I will take hold of you. I will take hold of you. Come on, use this song as a prayer. 'Cause I need you, Jesus, to come to my rescue. come on, help me, Lord. Help us, God. Help me, God. Come on. Help me, Jesus. Come on, let's pray. Lord, help us, Panginoon, to love one another, to have relationship to one another, to take good care of one another, oh God. I need you, Jesus. Come on, without Jesus, without the help and the rescue of the Lord, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, mga kapatid. But with the help of the Lord Jesus Christ, which I am saved, capture me with grace. Oh, capture me with grace. One more time, say, I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Capture me with grace. Capture me with grace. I need you. I need you, Jesus. Come, Jesus. Come, Jesus. Come to us, Lord. Rescue us, Father God. We need you, Jesus. Come to us, oh Lord God. There's no other name which I am saved. Oh, capture me with grace. Oh, I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no
Lord. And let's love the Lord this morning. Come on. Magnify Him. Glory to God. Purihin mo ang ating Panginoon. Sambahin mo ang Diyos. Higit sa lahat, ang nag-ibig at nagmahal at nagpatawad sa atin. Amen. Hallelujah. Help us, Jesus. Help us, Lord. We need your rescue, Father God. We need your help, Father God. We need your rescue. We need your help, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, sa lahat na nasa bahay, purihin mo at sambahin mo ating Panginoon. Come on, it is not awkward to praise the Lord habang ikaw nasa bahay. Hindi po masama habang ikaw nasa bahay na purihin mo at sambahin ang Diyos na nagpatawad at nagmahal at nagligtas sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Come on, let's praise God. Hallelujah. Let's give God our praise in our adoration, in our worship, in our love, because He loved us first. Thank you, Jesus. 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 We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Capture me with praise. Capture me with praise. I will follow you, God. Thank you, Jesus. I will follow you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, yung karapat-dapat na pagsamba at palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.